Okay, mga kabunyog, maraming mga maiinit na balita at kaganapan sa ating bayan. At hindi natin ito pwedeng hindi i-update sa ating mga avid na followers at subscribers. Tulad nito, pinanood ko yung programa ni Harry Roque. Mga kabunyog, kahit ayaw ko, kahit sukang-suka ako, napanoorin yung programa ni Harry Roque. Para lang po kayo ma-update ko sa mga nangyayari at kaganapan sa ating bayan, pinapanood ko po yan. Pinapanood ko. Mayroong mainit na balita si Roque. Ang pagkakabalita niya, tuwang-tuwa siya. Tingnan niyo yung ngisi niya. Yan yung ngisi ni Roque. Mayroon na raw bagong speaker ayon kay Harry Roque, mga kabunyog. Si Roque, nang sinasabi niya yan, parang nakakuha siya ng scoop. Nakakuha siya ng scoop sa kung saan ang source niya. Actually, matagal na nilang hinihiling yan. Paulit-ulit na niyan si Roque na magkaroon na ng bagong speaker kasi ito daw si Martin Romualdez ay divisive. Divisive sa unit team. Sinira daw nito ang pagsasama ng Marcos at Duterte. Kaya sabi ni Roque, matagal niya na yung sinasabi kay Marcos Jr. na i-give up na, bitawan na si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez naman, hindi naman kanina lang yata nag-press conference si Martin Romualdez . So hindi natin alam kung totoo ba itong sinasabi ni Roque. Pero yung pagkakakwento kasi ni Roque, parang siguradong-sigurado na siya. Mamaya ipapanood ko sa inyo. Anyway, kung anong mangyari dyan, abangan natin. Kung totoo nga ba yan sinasabi ni Roque, panood ko na sa inyo, mga kabunyog, para kayo nang maghusga. Ito. Yan ay graph at paglabag dun sa Code of Conduct for Public Officials na isinulong ni dating Senate Presidente Jovito Salonga dahil dapat ang mga pamumuno ng taong gobyerno, profesional, may integridad, at yan din po ay paglabag at paglabag doon sa sinumpaang katungkulan na itaguyod ang ating saligang batas. Dahil yung pagsusul po para sa pirma, yan po ay paglabag sa ating saligang batas. Alright. Ang tagal pa, no? Hindi pa pala magbe-break. No? Okay lang nga, ipagpatuloy pa yung crystal ball ni Senyor Minyong. Pero gusto niyo bang malaman kung sino sa speaker? Lugar na lang. Lugar na lang. Marami nagsasabi. Sino ba yan, attorney? Anong sabi? Bagamat ito po ay kakalabas lang sa crystal ball. Sabi niya, nagkamali ako nung unang biyasa ko, mayroong babae. Ayaw talaga dun sa babae. Okay. Ito po ay relatively bagito. Ito po ay second termer pa lamang. Wow. Okay. At, oops. Tagaluzon ba ito? Para daw wag magalit ang mga Bisaya. Bisaya din. Bisaya pala. Bisaya din ang sabi ng bolang kristal. Bisaya din yung mga waray. Kaya nga, para daw wag magalit na nawalan ng boses ang mga Bisaya. Bisaya rin ang ipalit. Galing din sa Visayas. Nako! Naroroon na, nakita ko na. Merong O sa kanyang pangalan. Sino? Sino? Merong A sa kanyang pangalan. At A. Mr. Speaker incoming! Hello! Ibang klase talaga. Parang yan Harry Roque. Nga no. Meron nga palang A at merong O. Kahit yung full name mo, meron ding H sa O yun. Pero Bisaya kasi partner Bisaya ba si... Bisaya. Adapted. Bisaya ako by heart. naman ng Bisaya. Kaya nandun ako So, abangan na lang natin. Pit Senyor, di ba? Yan, may mga pabulang-bulang kristal pa si Roque. Ang sinasabi niya, sigurado na siya na mayroon na ngang bagong speaker. At ang pangalan daw may letter A at may letter O. Galing daw ng Bisaya. Kung totoo ba itong sinasabi ni Roque, hindi natin alam kung totoo nga yan. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Bukas po abangan ninyo. Lagi po akong nag-aabang ng mga developments ng mga balita. Huwag po kayong magsawang sumubaybay sa akin pong mga talakayan. Lagi ko po kayong i-update sa maiinit na balita.
At lagi ko po kayong bibigyan ng mga paliwanag sa likod ng mga balita. Okay po, ito po uli si Attorney Enzo Recto. Salamat po sa inyong pagtangkilik ng aking mga talakayan dahil naniniwala po tayong tanging ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. Mabuhay po tayo! Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.